Pulong Duterte, nag-resign na nga ba sa Kongreso? Yan po ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Alright, so tayo nagbabalik muli mga babayan para sa isa na namang reaction video at ating pag-usapan. No? Ito pong balitang ating nakita mga babayan na kung saan tila ano nga po ba ang katotohanan. Nag-resign na nga po ba itong si Congressman Pulong Duterte mga babayan? No? Pero syempre bago ang lahat, shoutouts muna tayo sa mga followers natin dyan. Maraming salamat sa inyo. And please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Okay? So ito mga babayan, sa isang balita na ating nakalap mga babayan, ito daw po nga si Representative Pulong Duterte mga babayan, ayaw na daw pong magpatawag na congressman mga babayan. No? Bakit kaya? Bakit kaya ayaw na magpatawag na congressman netong si Pulong Duterte? No, nag-resign na ba siya sa Kongreso? Ito, alamin po natin sa balita at atin po yung pag-usapan mga babayan, no. Pero kasi syempre, no, ikaw kaya congressman, no, at yan pong pagiging kongresista mga babayan, alam naman natin, no, na kagalang-galang po, no, yung pagiging congressman. Pero dahil sa mga nangyayaring katiwalian ngayon, iba po ang tingin ng sambayan ng Pilipino kapag ikaw ay congressman mga babayan. No, pero hindi naman natin sinasabing lahat po ng congressman may bahid po. No? May bahid ng korupsyon at masasamang gawain mga babayan sa Kongreso. May mga kongresista pa rin naman tayong nakikitang maayos pong nagtrabaho mga babayan. At ito po sigurong ginagawa na ito ni Representative Pulong Duterte. Ano po sa palagay ninyo? Bakit ayaw na daw po niyang matawag na congressman mga babayan? Ito, panoorin po natin yan at ating yung pag-usapan. Alright? Let's go! Isang member of Congress, wag na daw siya tawaging congressman. Ano na raw? Kasi ikaw, nadadamay daw yung pangalan niya sa hindi magandang imahe ng ng mababang kapulungan. Naku nadadamay daw. Alam nyo mga babayan, bago pa itong usapin natin sa flood control na to, flood control anomaly na to sa administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos, meron na pong flood control anomaly sa DPWH na ibinunyag ng kanilang ama, ang dating Pangulong Duterte. Ang katanungan dyan mga babayan, bakit hindi nila binanatan yung tatay nila pagdating po dyan at hindi po yan inimbestigahan noong panahon ng mga Duterte? Yan po ay katanungan lamang mga babayan. Kasi kung tinutuligsa nila ang ating gobyerno ngayon at kino-question tungkol dyan sa mga flood control anomalies na yan na isiniwalat ng ating Pangulo ni Senator Ping Lacson, mga babayan, bakit tong panahon ng dating Pangulong Duterte isiniwalat yan ay hindi po nila yan pinasabog at tinuligsa ang nakaraang administrasyon, yung kanilang tatay? At kung matatanda natin mga babayan, isa rin po siya sa mayroong di umano'y 51 billion na mga proyekto mula sa DPWH sa loob po ng 3 taon. Nakaupo po ang kanilang ama. Dating Pangulong Duterte, mga babayan. So bakit ngayon tila naglilinis ba sila ng pangalan at ayaw nilang madawit? Diyan sa usapin na yan samantalang kitang-kita po noong panahon po ng nakarang administrasyon tila sinabi lang niya pero pinabayaan. Hindi po inimbestigahan kagaya ng ginagawa ng ating Pangulo ngayon. Ang masakit lang, ginagawa na nga ng Pangulo natin na imbestigahan yung mga flood control anomalies na yan, yung mga kung ano-anong mga corruption na yan, pinipigilan ng Pangulo natin, pero tila baga ang Pangulo pa natin ang lumalabas na masama ngayon. Tuloy natin.
Ito ang sinabi ni Congressman Tulong Duterte. Bakit daw siya pumasok, sabi ni Maricel. At sinabi niya to doon mismo sa snowy Hague, kung saan sila ay nandoon, at least ilang mga kaanak po ng dating Pangulo. So aside from yung tungkol sa allergic siya na sa tawaging congressman, abel siyang sumagot at pinakita yung pagkainis tungkol sa impeachment na nakaambang na daw laban sa kanyang kapatid. So yun ay unahin nating soundbite. Wala kong eleksyon, di ba? Istoryahan ang Ayan, sabi niya po dito, hindi makahintay ng eleksyon. Pinag-uusapan lagi ang impeachment, paulit-ulit. Alam niyo, nakakatawa rito mga babayan. No, kung yan po yung sinasabi ni Pulong Duterte, no, na hindi raw makahantay ng eleksyon, no, na ma-impeach itong si BP Sara para mapalitan si BP Sara. Ganito lang kasimple yan. No, sila nga hindi makaantay ng 2028. Pinipilit nilang pabagsakin yung ating Pangulo. Pinipilit nilang tanggalin yung ating Pangulo. Pangulong Bongbong Marcos sa pwesto. Sabihin niyo yan sa mga kaalyado ninyo. Sabihin niyo yan sa mga taong sumusuporta sa inyo. Sa mga DDS, dyan sa mga kung sino-sino mga sumusuporta sa inyo. Na nananawagang patalsikin yung Pangulo natin. Doon nyo sabihin yan. Huwag nyo sabihin dito sa mga administrasyon. Dahil ang ginagawa lang ng administrasyon ay magtrabaho. Ngayon kung ang sinasabi ninyo na mag-antay ng eleksyon, doon nyo sabihin yan sa mga taong gustong patalsikin yung ating Pangulo. Dahil alam naman natin na kapag napatalsik yung Pangulo, yung kapatid ninyo ang uupo. Dahil siya nga yung Vice President di ba? Oh. Ngayon, kung pinag-uusapan man yung impeachment na yan, hindi naman makikinabang yung Pangulo natin dyan. Dahil unang-una, siya na yung presidente. Anong pakinabang ng Pangulo natin kung ma-impeach si Sara? Diba? O, tuloy natin. impeachment, pabalik-balik na lang, recycle, isang istorya na ang mga ahensya na ulay may tabo ng na. Oh, recycled na kahit nagsabi ang iba't ibang ahensya na walang nangyaring ganyan. Hindi pa naman tapos yung sinasabi ng COA. 'Di ba na-flag nga uli sila ng COA, yung Office of the Vice President dahil doon sa mga hindi nila maipaliwanag at mga mga budget nila na hindi nagtutugma doon sa reports. Oh. Di ba? Paano niya sasabihin na walang nangyaring ganyan? Di ba mga kababayan? Naiklaro sa tutubangan, trilyon ang ikawat, karon gidungagan og trilyon nga kawatonon. So, Diba? Yun yung pinupunto nila Trilyon daw ang ninakaw mga kababayan. Yun daw yung totoo at dinagdagan pa ng another trilyon na mananakaw. Ibig ba sabihin yung buong pondo ng Pilipinas nanakawin? Ganun ba? Nakita nyo kung paano sila mag-mind conditioning mga kababayan. Nakita ninyo kung paano nila lukohin yung taong bayan. 'Di ba? Yung mga taong naniniwala sa kanila. 'Di ba mga kababayan? Agan og trilyon nga kawatonon. So kamo mga Pilipino inyohan na ng pagbuot, no? Kung okay ra sa inyo kawatan mo. So yun. Wahitin na lang daw ang eleksyon kesa parang ganun yung essence ng kanyang mensahe at pagka-irita doon sa topic ng impeachment laban nga sa kanyang kapatid. Actually hindi lang sa doon nagpakita ng pagka-irita Ed. Nainis din ang si Congressman Pulong dahil nga doon sa mga pintas sa lagi sang wala sa Kongreso. So pakinggan natin kung paano niya sinagot yan. Basta ako, serbisyo lang ko sa inyo ha. Ayaw na magtawa ng mga storya-storya nga. Wala ka sulod sa HR. So, ibuhaton ako dito kay committee. Ano to Libis Day, gusto mo kontratong budget? Huwag ka itagda sa naglingkod na speaker. Ayaw magtawa na ilahang mga pakyot-kyot na mga... Kasi tawag ka na nila. Hindi na mga... cockroach. Ipis.
ipis daw. Hindi, pero anyway, sa unang part ng statement niya, Ed Base, sinasabi niya na parang na hindi niya nagugustuhan, na sinasabi siya hindi pumapasok. Pero yung second part ng statement, sinasabi naman niya, parang aminado na, anong gagawin ko? Parang Hindi wala ako siyang member gagawa. ng Wala daw committee siyang eh. committee. Yeah. Eh di hindi nga siya pumapasok. So parang pag-amin yun. Pero at the same time, alam din naman natin na kapag kongresista ka, ano ka rin, representante ka, so meron kang legislative, hindi lang legislative yung work mo, may district work ka rin. Yeah, and also at the same time, marami sa minority hindi official o miyembro ng mga komite, but they still go. have to go to work. Kasi part ng job nila ay hindi lang naman yung district work, pati yung legislative work. They have to be there to discuss pending measures, ano po. So, And vote on them, whether it's the budget or other bills. So I get what he means na may kumukontra dun sa botohan sa budget tapos pinatayan ng microphone, which has always been problematic. yeah. Pero there are also other measures that are also pending that we have to vote on. Buti sinabi niya yan, ano? Sabihin ko rin na, alala ko nung nagko-cover ako doon, hindi lang naman kaaway yung nagaganon, ano? Marami na ako na-cover doon na talagang hindi nakakapagsalita. Kasi, di ba, may mga proseso doon at saka, pero talaga, I mean, hindi yung tama, problematic yung tama. Hindi si Ed. nakakapagsalita, pinapatayan ng mic. Pero nangyayari kahit nakaalyado dati pa, no? Ganun talaga ang laro dyan sa ano eh. Pero, sabi nga nung iba, nagsushow up pa rin sila kasi nga that's part of their duty to represent yung kanilang distrito. Exactly, 'di ba? So parang inamin niya talaga dito, sabi nga nila na hindi talaga pumapasok sa Kongreso. Etong si Pulong Duterte. So in short, hindi niya nagagawa ng tama yung kanyang trabaho bilang congressman. 'Di ba? Hindi niya nagagawa ng tama yung kanyang trabaho bilang congressman. Yung ibang congressman nga sabi dito, no, kahit wala silang committee, pumapasok pa rin sila sa Kongreso dahil may mga batas na dapat pag-usapan. 'Di ba? So ano ngayon ang isasagot diyan ni Pulong Duterte? Yes, Representative. Alam niyo, nakikita ko diyan mga babaeng pagbalik nitong pamilya na to dito sa Pilipinas, sila naman ang babanat. Ano yan eh? Nakikita ko dyan palitan, no, ng diskarte. Habang wala kami, yung iba ang mga titira ng babanat sa gobyerno. Pagbalik nila, sila naman ang babanat. Tingnan ninyo. It's a representation. It's people's representation. And for that, you get salaries, you get MOE, you get if at all, you get break bonuses. Na nakinumpirma rin ni Ege Erice na meron Samantalang dati, break bonuses. Naging isa like yung asawa ni Asunta. Oh. Si Ledesma. Oh, yes. Jules, si Jules. Oh, Jules. Si Jules, ako yung nagko-cover nun, kung natandaan mo, Ed, na we always see him there. Nandun siya, pero siya nagpupunta dun sa baba. Doon na siya sa Pero opisina. nandun pa rin siya. Nandun siya sa kanyang opisina. Kasi may monitor naman eh. Kasi may monitor naman. Pero yun, nung panahon na yun, issue na yun because you need to be physically Present. there to vote, di ba? Sa plenary. Sa plenary. Oo. So, isipin mo ngayon talagang ang issue na wala doon. Pero ito, noong time na yun, namamark as absent kasi you're not participating sa actual votes or actual lawmaking. No, so anyway, So, ayan mga babayan, no? Ano pong masasabi ninyo dyan? No, dito sa mga sinabi na to ni Pulong Duterte, mga babayan. At tila umamin din talaga siya. No, na hindi siya pumapasok dahil ano nga naman daw ang gagawin niya doon. At sigurado papalakpakan na naman niya ng mga DDS. 'Di ba? Paniniwalaan na naman yung kanilang mga pambobola. 'Di ba? Na anong gagawin namin diyan? Wala naman kaming gagawin diyan. 'Di ba? Wala naman kaming ano diyan. Dito na lang kami sa distrito namin. Yun naman pala, meron pala silang responsibilidad bilang congressman na pumasok. No, dahil may mga batas na dapat pag-usapan. Na kahit wala kayong committee, dapat hindi kayo committee, dapat nandoon kayo na nagpa-participate kung ano yung mga ginagawa doon. 'Di ba mga babayan? At kinakailangan din yung inyong presensya. No, dahil kayo nga yung nagre-representative ng inyong distrito .
'Di ba? At naintindihan din natin no na yung mga congressman dapat nandun sa kanilang mga bayan, na sa kanilang distrito. Pero dapat pagka may mga ganyan trabaho po, no, especially diyan po sa HOR, dapat nandoon din sila. Okay, so ano pong masasabi ninyo diyan mga babayan, no? I-comment sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan, alright? So yan muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mops, it's Mops TV, and please don't forget to subscribe, like, share, at comment just sa comment section. Alright? Peace. I'm out.